Hello and welcome! Nandito ngayon tayo sa Quinteologist Podcast, no? So, wala tayo ngayon sa EE lecture. So, hindi ako magdi-discuss ng about electrical engineering. So, more likely, ang i-discuss ko is about Bible, biblical studies, etc. or anything na related sa Bible. So, itong podcast na to is para sa mga gusto malaman, no, kung ano ba talaga yung story ng Bible. At the same time, sinishare ko dito yung aking journey, no, sa aking lifetime commitment, no, sa pag-aaral ng Bible at dun sa field ng biblical studies. So, I'm your host, Jason Bryan. So, para dito sa episode natin ngayon, no, sa Quinteologist Podcast, ang tanong natin, no, dapat bang mag-aral ng theology ang mga lay persons? Or let's say, you know, yung mga typical churchgoer sa church. Okay? So, yung magiging sagot ko dyan is dalawa, no? So, yes and no. So, if magkakaroon ng degree, hindi naman kailangan magkaroon ng degree ng mga tao, no, with pertain sa theology, no? Kasi, syempre, kailangan mo ng time, kailangan mo ng tuition, etc. Tapos, ang dami ng mga church attendees, di ba? So, hindi naman nila kailangan lahat. So, pero, kung gusto natin makakilala, no, yung Diyos na sinasamba natin, so, for Christians, so, yung God of the Bible, si Yahweh, no? So, kung ang pinaka-intent mo is yung makilala mo yung Diyos na sinasamba mo at malaman yung buong story ng Bible, no? So, yes. So, kasi 'di ba, napaka-weird naman kapag sinasabi nating love natin si Lord, pero at the same time, no, hindi tayo nagbibigay ng effort para makilala siya. So, more likely, no, makikilala natin siya kung paano niya pinresent yung sarili niya doon sa story. So, 'di ba, parang tulad na lang ito ng isang lalaking nanliligaw sa babae, no? Lalo na kung nasa getting to know stage sila, 'di ba? So, inaalam ng bawat isa yung narrative ng bawat isa. Inaalam nung lalaki yung story ng babae, paano siya lumaki, etc. Ganun. So, at the same time, kinikilala rin nung babae yung lalaki, di ba? So, mula pagkabata, ano yung relasyon nila sa family nila, up to the point na, ayun, nagkatagpo na sila, di ba? So, in the same way, makikilala natin more deeply si Lord kapag makikilala natin siya mismo dun sa story niya, no? Which is nandun sa Bible. So, check niyo yung focus ko, no? So, more on naka-focus tayo sa story. So, sabi nga ni C.S. Lewis, no, about sa theology, if you don't listen to theology, so that won't mean that you have no ideas about God. It will mean that you have a lot of wrong ones. Okay, so hindi ibig sabihin no na wala kang idea about God, no? So, pwede magkaroon ka ng maraming wrong ideas about God. So, kadalasan naman nakikita natin sa social media ito. So, minsan may mga nagpo-post, ang ad masyado, no? So, if we know, no, God dun sa story niya sa Bible, so kahit papano, makikilala natin siya at kahit papano, ma-filter natin, no, yung mga nakaka-deceive minsan na post about God. So, minsan nagkakaroon tayo ng expectation na parang wala naman sa reality. Or let's say kapag chinek natin yung mga characters na nag-get along with God or nakapag-encounter kay God, 'di ba? Iba yung magiging expectation mo, 'di ba, about dito sa life, etc., etc. Okay, so bago ko mag-start ng pinaka-discussion, no, dun sa pag-aaral ng theology or whatsoever, so magkukwento muna ako ng background ko, no, to set up yung context. So mahirap kasi sa mga ganitong content, lalo na religious, no, etc., etc., napaka-sensitive, lalo na sa mga taong dogmatic, no. Sorry to say, so minsan mangyari lang na magkaiba kayo ng view sa mga secondary na bagay or mga maliliit na bagay, di ba? Lilabel lang kakagad ng mga heretical, etc. So, ipaliwanag ko muna yung context, no, paano ako napunta dito sa bagay na to. So, ayun, hindi lang tayo may knowledge sa electrical engineering, pero at the same time, may accounting knowledge tayo dun sa about sa Bible, no, or let's say sa field ng biblical studies. So, ayan, bali, iset na natin yung context, no. So, I was raised one of the Christian denomination, so hindi ko nasasabihin, no, kung sinong denomination do sa dinami-dami ng Christian denomination. So, kung nasa Philippines ka, alam nyo na yun, okay?
So alam mo yon yung lumaki ka na tipo sisimba lang, pero hindi mo talaga alam yung deeper meaning, no? Yung tipong nagsisimba ka lang para maghugas ng kasalanan and then after the whole week, gawa ka ulit ng kasalanan. Char, ayun. So, tapos may moment na dumating sa buhay mo. So siguro, no, dumating na dun yung deciding moment, no, na kung i-follow mo ba si Lord or what. Pero bago dun, atras muna tayo ng onte. So yun, bali, doon muna tayo doon sa na-accident ako, no, nung last September 22, 2015. So motorcycle accident yun, no. So yun, motorcycle crash, bumali-balentong ako, sira yung helmet. And then after mangyari yung crash na yun, na-feel ko na sa ibang dimension na ako eh. So alam mo yun, yung may part na tinanggap ko na deads na ako. Okay? So nalungkot lang ako that moment kasi medyo weird to, no? Nalungkot ako dahil hindi pa ako nakapagbigay ng grade sa mga students ko, no? Or let's say, hindi man lang kami tawag dito nakapag-department exam. So parang hindi ko natapos yung SEM with them. So yun yung una kong naramdaman. So parang nalungkot ako for my students. Ayun, tapos bigla na lang nangyari na nagulat ako, no? Na nagkaroon na ako ng consciousness, tapos wow, binalik ako ni Lord sa earth. Akala ko tawag dito, maaga ako mamamatay, yun pala ay hindi. Tapos yung unang pumasok sa isip ko nun, since binuhay pa ako ni Lord, kailangan ko umalis dun sa kalsada. So biglang tayo ako nun. Nagulat yung may nakakita kasi sa akin, akala siguro deads na rin ako. Biglang tayo ako nun, tapos biglang gilid ako. Tapos ayun, bali, kung kukwento ko yung experience ko dun sa parang nawala na ako sa earth, hindi liwanag yung nakita ko, kundi dilim eh. Parang naka-floating ako sa dilim. Tapos ayun, inadmit ko na kagad na deads na ako. Pero yun pala ay hindi pa pala. Pero hindi yun yung turning moment, no, na parang kinumit ko kagad yung sarili ko kay Lord. So yun, after nun, bali, ganun pa din, yung parang typical na buhay pa din, no. So siguro kung may naalala ko, yung may gathering kami ng mga students ko, outing. Tapos yung class president, pinag-pray ako, no, para dun sa mga heartaches na pinagdadaanan ko, etc. na sana makakilala ko si Lord someday. Pero wala pang nangyari transformation nun. So fast forward na lang, no. So if you meet me in person, doon ko na lang ibibigay yung pinaka-details kung paano ako nagkaroon ng yung parang conversion moment, tawag ba nila doon, or transformation. Bali, nag-decide na ako na to commit, follow Jesus, no. So hindi ko masabi yung pinaka-detail, no, kasi medyo personal. Baka syempre, tawag dito yung sa mapapakwento ko about sa family mo eh. Di naman sila aware dito. So, siguro, ayun, if we meet in person, doon ko na lang ikukwento yung pinaka-every detalye. Kasi medyo challenging eh. Umabot pa talaga sa point na ayun yung parang challenge ako ni Lord, no, na bitawan yung mga baggage ko kasi hanggat dala-dala ko yung baggage na yun, no, hindi ko siya kayang i-follow. So yun, nung binitawan ko na yun, I decide na talagang i-follow ko siya through the rest of my life. So yung bali, fast forward, di ba? Ayan. So, bali, katulad ng mga typical na mga ibang believers, no, hindi smooth sailing yung lakad. Masasabi ko, up until now, napaka-challenging, no. Siguro, nagkakaroon kasi tayo ng minsan mga maling expectation, no, yung kapag naging Christian yan, or let's say, dinevote niya yung sarili niya to follow Christ, no, na tipo, magiging perfect person kagad yan. Hindi, no. Medyo challenging, pero at the same time, nilalabanan mo yung mga challenges or yung mga tukso na para magkasala ka, etc. etc. So sometimes na dadapa ka, sometimes nalalabanan mo, sometimes na tatakasan mo. So yun, bali nangyari as day goes by, gusto ko matuto more and more. So which is good. Kasi hindi dati na parang robot ka lang kapag Sunday eh. Tapos parang hindi mo alam yung meaning nung ginagawa mo, di ba? So, minsan,
maganda rin na parang kino-question din natin yung ginagawa natin 'no, para malaman ba natin yung pinaka-meaning nito. Minsan kasi sa sobrang nasasanay na tayo parang nawawalan na siya ng ano, ng essence 'no or importance. So yun, dahil gusto ko matuto, which is good. So yun, at the same time alam ko naman yung challenges 'no sa hirap 'no kung gusto mong mag-aral ng Bible. Lalo na kung naririnig mo sa magulang mo or let's say mga typical Filipino persons, mga skeptical, 'di ba? At the same time, yung sasabihin nila, pare-parehas lang 'yan, 'di ba? Pero at the same time, alam mo yung truth ng pagkabuhay ni Jesus, no? Yung death and resurrection niya. Okay? Tulad din ng iba, gusto mo mahanap din, no? Yung parang tunay na church in the history. So, tingin ko naman marami mga believers na nagkaroon ng parang gusto nila magkaroon ng adventure, no? Na malaman ano ba talaga yung tunay na religion, etc. Which is, which is a daunting task, no, kung gusto mo malaman kasi marami kang kailangan gawin, ma-challenge yung paniniwala mo, tapos yung facts don't care about your feelings, no, or yung mga data na mailalahad. Pero yun, masasabi ko, hindi ito yung concern topic natin, no, para dito. So, siguro, pwede na lang natin to pag-usapan sa labas through a coffee. So, sasabihin ko kung ano yung mga findings ko, etc. Pero, tingin ko, napaka-sensitive na usapan na yun kung ang tatanungin mo yung about sa tunay na church or etc. So, yun. Hindi ito yung focus nung nung mga discussion natin all throughout. Pero sinasabi ko lang kung ano yung naging adventures ko noon, lalo na gusto kong makilala si Lord etc. etc. So yung bali na padasal talaga ako noon kay Lord ng grabe, no, na gabayan niya ako since alam ko naman na wala magpapatalo sa bawat sekta. So kung nakakita na tayo ng mga debate, 'di ba, etc. So nakikita natin, pero at the same time yung iba kasi parang nanghihina pag nakakita ng ganun Pero at the same time, 'di ba, sa mga seekers gusto talaga nila malaman So in humility, I trust God na lang do sa magiging process that will take time dun sa magiging journey ko. Basta yung pinaka goal ko is makilala siya, no? Okay. So yun, one time pa nga Holy Week nun, no, na padasal pa ako nun. Kung merong bang pagkakataon na magkaisa-isa yung mga denominations sa Christianity. Kasi di ba ang dami mga denominations sa Christianity. So, which is yung mga ibang students ko na brothers in faith, yung mga Christian, na pag-usapan na namin yan. Pero hindi namin alam kung ano yung magiging sagot dyan, no? But we hope na someday, sana, unti-unti mangyari within Christian denomination, no, na kahit papano magkaroon ng unity. Sana. Pero kung hindi, edi let it be. Okay. So, ito na yung mga pasimula nung nag-aaral na ako paunti-unti. So, dahil sa sekta ng mga Black Hebrews, kung ewan ko lang kung aware yung iba dyan, no? Doon ako nagkaroon ng kamalayan, no, or knowledge na yung mga Hebrews pala or yung mga Jews, no, yung race na sila yung mga characters more on sa Bible, 2/3 or 3/4 ng Bible, no, is patungkol sa kanila. Kasi later na lang pumasok yung Gentiles, katulad natin, mga Pilipino, no, doon sa senaryo. At nung nag-close reading ka, yung unti-unti mong binabasa paunti-unti yung Bible, nag-pay attention ka sa mga details, so doon mo nakita na, nga, no. So, more likely, parang nagpe-pertain pala to sa mga Israelites o most likely, makikita mo yung story ng Bible, yung large chunk nun is about dun sa mga Israelites. Kasi yun yung pinili ni Lord na bansa So, yun, bali sa pag-aaral mo, yung unang branch, no, na na-fascinate ako is yung tinatawag na apologetics, no? Or more likely, yung ginagawa nun is yung dine-defend yung faith sa mga iba't ibang worldview. So, more on, mga philosophical arguments yung approach neto. So, marami ako nakilala mga dating atheist or galing sa ibang religion tapos na-convert into Christianity. So, more likely, sila yung mga nagde-defend ng mga faith sa mga agnostic, atheist, mga ibang religion. Bakit? Christianity yung true religion, etc. So, nang dahil dun, bili ako ng libro, no, na naka-incline about sa
apologetics. So, nagsimula na rin ako makinig ng mga podcast doon about faith, practical living, etc. Tapos yun, after ng ilang time span, nahilig na ako ngayon more on dun sa field ng biblical studies or let's say biblical scholarship or let's say yung biblical theology, no? So, more likely dito, mas inaaral mo mismo yung word ng Bible, kung paano ba mag-isip yung mga ancient people at that time, ano yung culture nila, paano yung nagraran yung politics doon, paano ba yung religion doon, 'di ba, etc. So more on ito na talaga yung field na nagustuhan ko. So nang dahil doon yung pagbibili ko ng mga libro, so na-ship no doon sa mga topics about that. So napabili ako ng mga libro about sa cultural background ng Old Testament at the same time cultural background ng New Testament. So ngayon, halos karamihan ng libro ko ngayon puro ganun na yung mga tema, no? At kung may bibilin pa akong book in the future, so more on, ito na yung mga fields. Kasi napakalawak rin nung about sa Bible education or Christian education. So may field ng theology, mga systematic theology, etc., apologetics. So more on biblical studies, and so more on research, mga ganun siya. Or more on nakafocus doon sa word of the Bible mismo. So yun, bali, nagbabasa ako ng mga biblical studies resources. Ayun, na kung saan yung mga author is galing sa iba't ibang denomination. Sa mga evangelical, Protestant, may mga Jewish scholars. Ngayon, ayun, bali, nagkaroon libro na galing sa mga Eastern Orthodox scholar. So isa sa mga napaka matandang branch ng Christianity. So, naging malinaw din sa akin kung ano ba talaga yung pinapaniwalaan ng mga first century believers dun, no? Which is kitang-kita naman sa Bible. So, ano ba yung more on yung parang pinaka-single belief na may tatarak mo sa bato, no? Kung ano ba sa Christianity, no? So, yung claim na si Jesus ang Messiah, so ano ba ibig sabihin ng Messiah na yun, no? So, Son of God, di ba? At nabuhay siya, namatay at muling nabuhay, di ba? Para sa ating mga kasalanan. So, bakit kailangan natin i-save sa mga kasalanan? So, once na mag-going story, doon na lang natin malalaman. So, ayoko sumagot ng mga tanong kagad ngayon, no? About dyan sa mga bagay na yan. So, siya yung daan patungo sa buhay na walang hanggan. So, ayan yung masasabi ko kung i-boil down sa isa kung ano dapat yung paniwalaan ng mga Kristiyano at that time, no? Or let's say, kung ano dapat yung paniwala ng isang Kristiyano, yun. Na yung claim na si Jesus yung Messiah, Son of God siya, di ba? Na nabuhay, namatay, and within the 3 days, na-resurrect siya. Okay? Yun yung first. Pero syempre, di ba, makikita mo yung sarili mo na yung buhay mo nandun sa storyline ng Bible. So, ayun, bali, lumawak yung aking kaalaman. At the same time, lumawak kahit papaano yung aking pag-unawa, no? Kasi dati yung view ko ng truth parang simpleng black and white lang. Ngayon, multifaceted na siya. Isa kasi sa mga na-realize ko siguro yung mga kamalian, no? So siguro yung mga lahat ng mga bagay, binibigyan kagad natin ng either or na category. So kumbaga, yung truth, parang halos lahat ng bagay, yung truth nila is naka either or. Pero masasabi natin, in reality, hindi naman lahat ng bagay ay pwede mo bigyan ng category na either or. So may mga ibang bagay na kung saan pwede mo sila bigyan ng both end na logic. So yung mga paradoxical na bagay. So hindi lahat. So sa Christianity, more on yung pinaka non-negotiable dyan is yung life, death, and resurrection ni Jesus Christ. Yan yung either or. Hindi pwede mag-both end na resurrect siya or hindi siya na-resurrect, di ba? Okay. So at the same time, or let's say, no, at the same token, as a human, wala naman tayong ability na makita full 360 degrees spherical, no, yung mga isang bagay. So when we look at things, may portion tayo na nakikita, may portion na hindi. Kasi nga hindi natin kayang tignan yung bagay ng 360 degrees spherical eh. So hindi ka omniscient, 'di ba? So ito yung mga pagbabago na onte sa aking paradigm as in I embark do sa journey ng pag-aaral.
So at the same time, nagkakaroon tayo ng intellectual humility, di ba? So ganun din kapag nag-aaral ako sa electrical engineering or nag-share ako ng knowledge sa electrical engineering, hindi naman lahat ng bagay is alam ko eh. Kaya sorry sa mga subscriber natin na dyan, no? Hindi lahat ng mga tanong nyo po is kaya kong sagutin. So siguro pwede ako mag-respond or ibigay ko kayo sa ibang sources. So ayun, kung magkakaroon rin kayo ng mga question dito, siguro ang mabibigay ko is response, hindi parating answer. Kasi hindi naman ako all-knowing eh. So, sasabihin ko kung wala talaga akong kaalam-alam or let's say aware ako doon sa mga debate, etc., etc. So, yun, kahit pa paano, ayan, may nasabi na tayo doon sa part ng good. Kasi the more na nag-aaral ka, di ba, mas nalalaman mo yung totoo. At the same time, nalalaman mo din yung mga fake. At tapos, nalalaman mo din yung mga, kahit pa paano, yung mga gray na area. Pero yung pinakamalaga doon, syempre, di ba, mas nakikilala mo si Lord through the process. So ngayon, lipat naman tayo doon sa bad. Kasi nga, di ba, yung sa theology, dun sa pag-aaral ng theology, the good, the bad, and the messy. Ano kaya yung messy na yun? No? Pero ngayon, punta muna tayo sa bad. So, masama ba mag-aral ng Bible or theology? Or may bad ba, di ba, sa pag-aaral ng Bible or theology? So, ang masasabi kong bad, in the sense na kapag nawala ka sa tamang landas. Kasi alam naman natin yun eh, sometimes no, yung knowledge can make us proud, mayabang, umaabot na sa point na parang binababa mo yung tingin mo sa iba kasi hindi sila mas maalam, tas ikaw mas maalam, di ba? Okay? So, normal to sa religious setting, no? Kaya nakakatakot, no, mag-aral na itong bagay na to, lalo na kung na-expose na kayo sa nakikita nyo mga nag-aaway-away. Okay? Lalo na kapag hindi kayo nagka-pareha sa view na hindi naman talaga established, tapos nililabel na kakagad ng mga heretics, etc. Pero that doesn't mean na walang beauty yung pag-aaral, no? Okay? So, may mga part din, no, na ayun, talagang nung pasimula ako, uhaw na uhaw talaga ako sa, sa kaalaman, gusto ko talaga matuto lahat patungkol do sa world ng Bible, no? Kaya nga, dami ko nabiling libro, di ba? Hanggang sa, ayun, umabot sa part na minsan na ina-ask ko yung sarili ko, no, kung tama pa ba yung intent, bakit gusto ko matuto. Kasi minsan, ayun, pag hindi natin pag nakalimutan natin i-check yung sarili natin, baka mamaya medyo pagka mas nagiging makasarili na eh. Yung gusto natin angat tayo sa iba, 'di ba? Yung gusto natin tayo yung pagtatanungan or all omniscient, 'di ba? So nakakalungkot kapag gano'n, no. So may mga iba tayong nakikitang na pitfall doon. Okay? So yung bali, tinatanong ko yung sarili ko, no, kung nalilis na ba ako ng landas or what. So, upon that, ayun, nagkakaroon tayo ng humility. At the same time, napapapray tayo kay Lord, no? At nagsasorry, lalo na kung nauwi na sa iba yung intent ng pag-aaral natin, no? So, ayun, kung may kumbaga, hindi naman bad yung mag-aral ng pero let's say, sa ating mga nag-aaral, kung maging mali ng intent ng pag-aaral natin, doon na siya nagiging ng bad. So ayan, doon sa messy part naman, no. So paano nasabi nating messy yung pag-aaral ng Bible or ng theology? Okay? So sa 6 years kung continuous, syempre lifetime commitment ko na tong pag-aaral na to, no. Okay? Sa pag-aaral ng salita, so may napansin akong hindi magandang paradigm, no. So, most of us, magbabasa ng Bible, may daladalang presupposition, no? So, hindi kasi natin matatanggal to, lalo na most of the Filipino is naipalaki sa Christian setting, depende kung whatever denomination it is. So, kahit pa paano, di ba, ayun nga, meron na tayo mga ideas about God, etc., etc., na may idea na tayo pero at the same time hindi pa natin nababasa yung Bible, no. So pag nabasa natin yung Bible, biglang doon ka magugulat bakit parang iba yata yung nababasa mo compared dun sa mga pinapasang belief sa'yo, mga ganun. Pero ano nga ba yung presupposition, no? Ayun, di ba? So yun nga yung mga bagay na ina-assume natin na aware din yung kausap natin, no. So, dun sa Bible, meaning kapag in-approach natin yung Bible, tingin natin,
'Di ba pag binasa natin yun, minsan iniisip natin may same na pag-iisip sila tulad natin, a 21st century Filipino. Okay? Or let's say same tayo na cultural baggage dun sa mga character sa Bible, no? Which is not, 'di ba? Kasi nakalocate sila more on sa Middle East at the same time, 'di ba? 2,000 years separated yung mga characters ng Bible sa atin, no? So yun, bali isa pa yung napansin ko, bali kadalasan yung nagiging training is uunahin yung systematic theology. Depende kung anong denomination or theological camp ka bago ka magsimula magbasa ng Bible. So, mangyayari dun kapag nagbasa ka na ng Bible, may suot ka na ng lens, no? Nasaan ba yung salamin ko dito? Let's say, di ba ito? Ayan. It's the one and only Digo Double G. Ayan, so may suot ka na ng lens. So, ito na yung magiging lente mo kung paano mo babasahin yung Bible. So, more likely, yung lente ng theological camp mo or ng denomination ninyo, di ba? Doon yun na pinifilter yung text ng scripture. Which will lead na magkakaroon ka ng interpretation na hindi naman yun yung naging concern ng original hearers or ng mga characters dun sa text. Or let's say, kapag magsimula ka na magbasa ng Bible, hindi mo na siya binabasa as a whole. Binabasa mo lang yung bits and pieces ng systematic theology nyo, no? So, which is, lungkot yun, no? So, bali dito sa podcast na to, ayun, yung magiging pinaka-goal natin, mabasa natin, no? Yung buong Bible ka from Genesis to Revelation. So, sa pagbabasa ng scriptures, mahalaga ang proper way ng interpretation, di ba? So, yun, tatanong mo, sino ba yung author nito? Pero syempre, yung pinaka-oversight author nun si God. Pero syempre, at the same way, yung kada books, may kanya-kanyang author. So, kung walang way para malaman yung author, di ba, eh, tatanungin natin kung sino yung audience or sino yung recipient ng document, di ba? Ano yung naririnig nila at that time. So, bakit sinulat iyon para sa audience na yun? So, mahalaga dito, magkaroon tayo ng idea ng cultural at historical context. Okay? Parang kapag nagpunta ka sa Japan, di ba, or magtatrabaho ka sa Japan, hindi pwede kang pumunta ng Japan na hindi nag-aaral kung paano mag-isip yung mga Hapon. Kasi malamang iba yung culture doon, no? Iba mag-isip yung Hapon compare sa mga Pilipino. Let's say sa time management, etc., etc., di ba? So yun, by doing that, nire-respeto mo sila. So, paano pa yung scripture na kung saan 2,000 years remote sa atin, di ba? Or 3,000 pa. Tapos nasa ibang lugar pa. Eh ngayon nga lang, di ba, mapapansin ninyo, kapanahunan na natin sa historical and cultural context. Pero minsan, nami-misinterpret pa natin. Or nami-misinterpret pa tayo. So, paano pa yung sa pagbabasa ng Bible? So, sa pagbabasa ng Bible, mahalaga din yung original language. Pero isa sa mga na-observe ko, dun sa 6 years no, or 7 years na continuous study, yung pag-aaral ng language should be accompanied by historical and cultural context. Kapag wala nito, parang nagtatranslate ka lang or finifilter mo sa systematic theology mo kung mauna yung pag-aaral mo ng systematic theology. Parang pagpupunta ka lang ng Japan, di ba? Hindi ka lang nag-aaral ng Nihongo pero at the same time, inaalam mo din yung kultura nila doon para sabay yung paggamit mo ng language doon sa kung paano nagagamit yung language sa culture nila. So, ayun, no? Bali, kung mauna yung systematic theology, minsan, kapag natuto ka na mag-language, parang, yung sa mga, na-witness ko, nangyayari, nakakapagbasa ka sila na original language, pero kadalasan, naka-filter pa rin dun sa lente ng systematic theology. So, that is why, hindi ko ina-advocate agad na matuto ng systematic theology, tapos magbabasa ka ng Bible. So, more likely, ang ina-advocate ko is alamin muna natin yung trust ng narrative ng scripture at the same time kung ano yung mga theology na mabubuo according dun sa story, di ba? Dun mo siya ibabangga against dun sa mga systematic theology. So, dun natin malalaman kung faithful ba sa original ng meaning or wisdom na makikita sa text. So, di ba ang Messi,
So ngayon, some will say, ano ba naman yan? Ang hirap nakabasahin ng Bible dahil ang kapal-kapal, di ba? Tapos sobra pang daming kailangan gawin para maintindihan talaga ito. Ang messy, di ba? Pero well, ganun talaga. So magkakaroon din ng question, hindi ba pwede kahit translated Bible na lang yung basahin? Kasi hindi naman lahat makakapag-aral ng Greek or Hebrew. Walang pera or time. So, a question comes to my mind, no? If babasahin talaga natin, or let's say, kahit anong translated Bible, English, Filipino, di ba? Ayun nga, Tagalog or English, di ba? And paying attention, no, sa ano yung pine-present ng Bible, ano ba yung ma-observe natin? Without carrying yung mga systematic baggage natin, no? Or let's say, wala kang komentary, etc. Ano yung mga bagay na ma-observe natin? So, tingin ko, magigets talaga natin kung ano ba yung story na pine-present ng Bible. Kahit wala kang komentary, etc. Let's say, translated lang yung gagamitin mo, tapos babasahin mo siya. So, ang idea na papasok sa'yo, nagbabasa ka ng story. Hindi ka nagbabasa nung 1987 Constitution. Though merong mga nakapalagay na mga utos dun, no? Pero at the same time, malalaman natin yung context, no? Bakit ba binigay yung utos, etc. etc. Kaya mahalaga yung narrative muna yung malaman natin bago tayo mag-build up ng mga ibang theology. So ito yung masasuggest ko, no? A better paradigm. So babasahin natin yung Bible as a narrative. Ilang beses ko na sinabi pa ulit-ulit. So, pero tanong, di ba, paano ba tayo magbasa ng story? Kasi minsan napapansin ko, kahit alam natin na, ayun, ang overarching na genre ng Bible is a narrative, kapag binasa natin, parang umaabot sa point na hindi na tayo marunong magbasa ng story. Bakit? Kasi nga, ayun, at times, nauna na yung mga systematic theology or yung mga baggage. Kaya nangyayari, once na binasa natin yung Bible, nafi-filter natin doon sa mga baggage na yun. So, gawin natin kung paano tayo magbasa ng typical na story, edi basahin natin na gano'n para kahit papano, mabasa natin ng maayos, no, kung ano ba talaga yung story na kinukwento ng Bible. So, syempre, aalamin natin doon yung plot, ano yung setting, ano yung naging plot conflict, ano yung solution hanggang doon sa climax. So, if babasahin natin simula Genesis, ayun nga, ma-observe natin kung anong type siya ng literature. So, masasabi natin, largely narrative. At once na nasa Revelation ka na, di ba, sinabi na doon, parang happily ever after. Pero yun, more on, they reign forever and ever. So, doon nagtatapos yung story ng Bible to a better future or never ending good future. So yun yung gagawin natin sa mga ibang episodes dito sa Quenteologist Podcast, no? Babasahin natin yung scripture as a narrative of God and God's people. So more on, doon natin makikilala si Lord at ano ba meron doon sa people niya. So more likely, yung pinaka-concern talaga natin is alamin yung story or yung kwento. Hindi yung may ibang tanong tayong ibabato agad. So, ang concern lang muna natin is yung story, di ba? Kung ano ba talaga yung storya na kinakwento na ito. Though, aware naman ako na yung hindi naman narrative yung buong components ng Bible. So, meron din dyan mga poetry, prophecy, etc. Mga iba't ibang biblical genre. Pero makikita natin yung large frame nito is yung story na kadalasan yun yung nanineglect. So, doon muna tayo magsisimula. So, as data comes along, doon tayo magbibuild ng theology based doon sa mga data na nakukuha natin. So, para pag nagbasa tayo, let's say, ng Romans, ang baggage natin na dala is lahat ng data mula Genesis hanggang Book of Acts, di ba? Hindi yung pupunta tayo sa Romans tapos yung mga baggage na dala-dala natin is yung mga natutunan natin sa systematic theology, which is tingin ko hindi maganda. Sorry to say, no? Ayan. So yun yung magiging parang pinaka concern natin. So doon natin makikita, 'di ba, kung ano ba talaga yung
pinaka-concern ng text ng mga characters or let's say ng buong Bible. So yun, no, napansin ko kasi normal sa church setting na binabanggitan tayo ng mga verses, tapos asking myself, no, aware ba tayo doon sa context nung passage, no, bakit ba yun nabanggit? Or basta nilalatagan na lang tayo ng mga proof text na taken out of context minsan kasi normal yun eh, di ba? Babanggitan ka ng verse dito, verse ganyan. Tapos tanongin natin yung sarili natin, no? Aware ba tayo dun sa parang pinaka-passage or para natanggal siya at na-repurpose? Para i-support lang yung idea, no? So, medyo weird kasi. Kasi di ba as a church people na kapag binanggitan tayo ng mga verses, so dapat may part na aware na tayo, no? Ano ba yung kino-communicate sa atin? So, let's say, di ba sa New Testament, once na mag-start ka sa Gospel ng Matthew, di ba kapag binasa mo yung sa introduction ni Matthew, meaning may alam ka na dapat kay Abraham at kay David. Kasi di ba yung sinabi nga doon, di ba, this is the origin or the genesis, no, ng boy ni Jesus Christ, son of David, son of Abraham, or let's say son of Abraham, son of David, di ba? So, bakit niya binanggit si Abraham or bakit niya binanggit si David? So, ibig sabihin, di ba, meron gustong i-communicate na kagad si Matthew sa mga audience niya. At the same time, yung mga audience niya, kilala si Abraham at kilala si David. So, ano ba meron dun kay Abraham at David, di ba? So, ibig sabihin, pinipresuppose ng author na may awareness na yung audience about dun sa mga characters na binabanggit niya. Okay? So, ganun lang rin sa atin sa church setting. Kaya, ganun yung magiging adventure natin dito. So, yun, after ko magsagawa ng survey, kung normal ba sa mga church program, no, or discipleship program or learning program yung pag-alam doon sa whole story ng Bible, so, sorry to say, no, many answer na wala or let's say, wala talaga. At kung meron man silang mga program, let's say yung mga about sa Bible education, etc. So, more likely, ayun, nauuwi sa mga propositional beliefs, di ba? Like mga inerrancy, solas, etc. So, more on sa mga Protestant yun, no? Okay? So, yun. So, more on, kapag tinignan natin kung may program ba sila about sa pagbabasa ng Bible from Genesis to Revelation sa pag-alam ng story, wala mga program. Kaya that is why, no, sinisimulan ko itong Quinteologist podcast na to, no, para magkaroon ng resource material yung iba na kahit sa anong denomination ka ng Christianity, di ba, malalaman mo yung whole story ng Bible from Genesis to Revelation. So, bali, ito yung magiging trust ng mahabang series natin, no, hanggat buhay pa ako. So, sana matapos natin yung Genesis to Revelation. So, more likely, yung mga katulad ng mga Psalms, Proverbs, tatalunan muna natin. Kasi, ayun, more on sila yung mga parang propositional eh. So, ang kailangan natin tahakin muna is yung largely narrative part ng Bible para kahit papano, magets natin yung mga basic worldview question. So, yung bali, hindi tayo magsha-shotgun hermeneutics dito, no? Yung patalon-talon ng verses para supportan yung idea. So, tingin ko, disservice yun sa tamang pedagogy, no, sa pag-aaral ng scripture, lalo na kung yung iba ay nagsisimula pa lang. So, yun, sa mga gustong matuto at masimula, samahan nyo ako dito. Alamin natin talaga yung pinaka-storya. Ayun, so, some will say, no, wala bang dyan, yung parang summary? So, try natin. Pero di ko alam kung abutin ako ng 3 oras para i-discuss yung summary. So, more likely yung pinaka-story talaga ng Bible, na yung Bible talaga yung magiging framework natin. Hindi yung systematic theology. Kasi may mga ibang nagsasummary ng story ng Bible, sorry to say, more on, as I observe it, nakapattern sila doon sa systematic theology na meron sila. Hindi talaga dun sa story ng Bible na kung ano ba yung naging plot conflict, tapos saan ba nagkakaroon ng promise si Lord, at ano ba yung magiging culmination sa dulo.
Okay, so para sa magiging journey natin, and 'di ba gagamit syempre tayo ng Bible translation. Kasi malamang kapag nag-Hebrew or Greek tayo, hindi siya nakaka-edify ng mga believers, 'di ba? So, yung gagamitin natin is yung Pinoy version. So, sorry sa mga conservative, no? Baka magalit yung iba, bakit Pinoy version? So, marami pang tumaligsa doon eh. So, sorry na lang doon sa mga maasar, no? Sa dinami-dami ng translation, bakit Pinoy version yung pili ko, no? Kasi nga, bakit Pinoy version? So, nakita nyo naman, di ba, simula nung nagsimula itong podcast na to, nagsasalita ako. So, more likely, ang language na ginagamit ko is nagsiship from Tagalog to English, English to Tagalog. Hindi ako nagsalita ng pure Tagalog or pure English. So, parang natural way lang natin ng pakikipag-usap ngayon. So, yun. Tingin ko nasagot naman ng maayos ng Philippine Bible Society, no, yung mga katanungan about do sa translation na yun, lalo na 'di ba may nagpaparatang pangkonyo daw at the same time, 'di ba? Kung ano yung mga sinasabi. So marami silang mga response video dun sa Facebook page nila. So pwede niyo nang i-follow, 'di ba? So at the same time, dito rin natin makikita, no, yung sa statement ni Ian Akda. So kung kilala niyo siya, no, marami na siya more on gumagawa siya ng mga content about the Bible, pero more on hindi ko lang alam, I might be wrong about this kung more on dispensational yung view niya or let's say yung theological camp niya. Pero with regards to sa statement niya about do sa Bible translation or iba't ibang mga version, iisa lang daw yung mensaheng gustong iparating ng buong scripture kahit magkakaiba pa yan ng version or translation. And I think nakapasa naman dito yung Pinoy version kahit papaano, no? Kasi nandun pa rin si Jesus Christ, nabuhay, namatay, muling nabuhay within the third day. Okay, kaya pasado dun yung Pinoy version. So, siguro once na matapos natin yung Genesis to Revelation, doon na lang tayo siguro gumamit ng mga ibang translation, no? Or let's say, kung nagdi-disagree ako sa translation sa ganitong part ng Pinoy version, I will tell you bakit tingin ko parang mali sila doon. Or may better translation para doon. Pero at the same time, tingin ko, hindi naman yun nakakasira doon sa overall arc narrative ng Bible. So, yung gagawin nating pattern sa pagbabasa natin, so, ayun nga, babasahin natin yung Bible as a story, at tanong natin kung ano ba yung mga story nilalahad nito, no? Ano yung plot conflict, etc. Yun yung normal na observation natin. After that, dun tayo, after makuha natin yung basic observation, do sa basic questions natin kung ano ba talaga yung story. So, gagamit tayo ng mga tools, no, para kahit papano mas ma-locate natin at malaman natin kung ano ba yung na-hear ng mga first audience. So, gagamit tayo ng mga commentary about sa cultural and historical background, no. So, gagamit tayo ng mga study Bible natin para dun. So, ayun, may study Bible playlist rin pala ako dito. So, kung may time kayo na gusto nyo panoorin. So, more on yung mga gagamitin ko study Bible, siguro yung hindi masyadong nakalin sa mga kung ano-ano theological camp. So, more likely, parang yung pinaka-focus nila is yung Word of the Bible. Tapos yung parang pinaka-story ng Bible. So, I think dito nagtatapos yung ano natin, no, yung first episode natin, no, sa podcast, no. So kung dapat bang matuto, yes, syempre para mas makilala natin si God. At the same time, ayun, sasamahan ko kayo or samahan nyo ako sa journey, no, sa pagtuklas natin kung ano ba talaga yung story na tinitel ng Bible. So, ayun, bali, thank you and God bless sa inyo. So, see you soon, no, sa mga susunod na episode natin dito sa Quinteologist Podcast. God bless ulit.